Tahimik na gumagapang ang sikat ng araw sa silangang bahagi ng kalangitan. Dahang-dahang lumiliwanag ang tanawin, ang palayan, ang mga magsasaka at ang lupa. Ang lupa na pinagmumulan ng kabuhayan ng mga Pilipino mula pa noong unang panahon. Ngunit sa kabila ng ganda ng tanawin, may problema. Umaasa lamang ang mga magsasaka sa patago o sa hatian ng ani upang magpatuloy sa buhay na madalas pa ay hindi sapat ang kinikita upang matustusan ang pamilya. Ito ang ugat ng suliraning agraryo, ang di pantay na pagmamay-ari ng lupa at pagsasamantala sa mga walang lupa. Arya, isang taon na ang nakalipas, ngunit pilit pa rin akong minumulto ng iyong pagkawala. Ang desisyon kong siyang naging dahilan ng iyong pagkawala ay pilit pa rin akong binabagabag hanggang ngayon. Ay, magkano mo sa ganda ng bigas? Ay, yung 57 pesos kada kilo. Yung pagkakaman naman po niyan, hindi naman po kayo ng rasyon na nakaraan eh. Eh, sa hirap na naman ang buhay ngayon tutoy. Tapat na nga yan. Meron naman ako diyang pagkakabang ulo ng bigas na mas mura. Sana mapababa natin ang presyo ng bigas ng 20 piso. Tina lang, may bababa natin yan. Oh, aray, bababa naman pala eh, sabi ng Pangulo. Abay, buti naman kung ganyan. Pang tama ang binoto ko. Ba, napagaling pa rin talaga ni Bibi eh. 20 pesos? Ano pang kikitain namin doon? Hadyan na nga kaming makausad para sa pang-araw-araw sa kapiranggot na kinikita ni na tatay. O anak, makauwi ka na pala. Eh, Inay, may nasaga po kasi akong balita doon sa may palengke. Eh, ano naman yon? Nasaan po muna si tatay dahil kailangan niya ko talaga itong malaman at ng mga kasamahan natin magtataka. Ang iyong tatay inariyan lamang sa kapitbahay, nakipagkwentuhan sa kanyang mga kumpare. Ano bang iyong nasagap? Bakit kailangan pati alam ng mga kasamahan natin? Importante ho ito, Inay. Maaari yung maging malaki ang epekto nito sa ating araw-araw na pamumuhay. Oh, Ismael, Tay! ano bang balita? Nakasaga po ako ng balita doon sa may palengke. Tay, kailangan niyo itong malaman dahil malaki ang magiging epekto nito sa ating pamumuhay. Maaari ho tayo magrabyado dito. Kumalma ka anak. Ano ba yung nasagap at nang mapag-usapan? Ako nang bahalang magbahagi sa ating mga kapwa magsasaka. Tama ang iyong tatay. Sabihin mo na at kami nang bahala mamahagi sa ating mga kasamahan. Nabalitahan ko kasi na ibababa ng Pangulo sa 20 pesos ang kilo ng presyo ng bigas. Ha? Eh, halos lahat ho ng namimili dun sa may tindahan ay nagdiriwang nung matapos po nilang malaman yung balita tungkol doon. Hindi naman ata yan makatarungan para sa katulad nating ang kabuhayan ng pagsasaka. Hindi man lang nila inisip kung ano ang magiging epekto ng mga desisyon nila para sa mga taong kagaya natin. 20 pesos? Putang inang buhay to! Ano tingin nila sa atin? Alkansya? Na pwede na lang iwan pag wala ng laman? Kalma. Alam kong darating din ang araw na papabor sa atin ang lahat. Hayaan nyo, nasusumigap ako. Nag-aaral ng mabuti. At darating ang araw na may paglalaban natin ng ating karapatan bilang tao, bilang isang pamilyang magsasaka.
20 pesos, ha? Grabe naman nata ito. Eh kahit ho ako ay nagulat din nung nalaman ko ang balitang iyon. Nako. Di mo na masyado isipin yun, Ismail. Tiyak naman kung kakayanin natin to kahit gaano pa kabigat, di ba? Total, ganun naman noon pa, di ba? Di ba? Di ba? Hayaan mo, darating din ang araw na magkakaroon tayo ng kakayahan upang ipaglaban ang ating karapatan. Tara, tara. Tara muna magpahinga. Hoy! Ano kaya Rietman nakaupo lang? Ang kakapal ng mga mukha ninyo! At anong karapatan yung mamahinga gayong hindi pa kayo nakakabayad sa lupa? Kakaupo lamang ho namin at ngayon lang ho kami nagkaroon ng oras para mamahinga ng panagdikan. Pasensya note, hanggang ngayon ay wala talaga kaming may babayad sa lupa. Sadya ko nagsunod-sunod lang ang problema namin sa pagsasaka. Dagdag niyo pa pong gagawin ng Pangulong 20 pesos ang kada kilo ng bigas. Lalo na ho kami niyang mangungulila. Bigyan niyo pa po kami ng konting oras para makapagbayad sa inyo. Sa tingin niyo ba'y mayroon kaming pakialam sa mga paghihirap ninyo? Pwes, isaksak mo sa maliit mong kukote. Wala! Sumusobra ka naman, ha? Ba't tumatayo ka na ngayon? Matapang ka na? Ha? Ang gusto lamang namin ay makibayad kayo. Pagbibigyan ko kayo hanggang katapusan. Ang hindi makakapagbayad, magpasensyahan tayo at papalayasin ko kayo. Paano na tayo nito? Wala silang malasakit at tawa. Hindi ko na kinakaya ang ganitong sistema. Tiyak akong mas lalo pa itong lalala kung hindi tayo makakapagbayad ngayong katapusan. Kung tutusin ay, hindi ba't may karapatan na tayo sa lupang ito? Ang pamahalag, kailan ba nila natususan at tututukan ng ating pangangailangan? Mahigit 30 taon na tayo naglilingkod. Pero bakit hanggang ngayon? Hanggang ngayon ay patuloy pa rin tayo naghihirap. At mas lalo pang naghihirap. Kailangan may gawin ako. Eh kay rami naman palang batas para sa mga magsasaka. Ngunit nasasadlak pa rin kami sa kahirapan dulot ng pagsisilbi sa interes ng mga Panginoong may lupa. Napakadali lamang para sa kanilang kamkami ng mga lupa. Pero ang magsasaka ay naghihirap upang makapagmay-ari ng lupang sila mismo ang nagbubungkal. Paano naman kami? Kailan matatamasa ang katarungan ng mga magsasaka? Matagal na pala ang usaping ito. Kung gayon ay bakit nga hanggang ngayon ay wala pa ring solusyon? Hanggang dito na lang ba talaga ang lahat? Oo na, anong iniisip mo riyan? Kung iniisip mo ang nangyari kanina, huwag kang mag-alala at masusolusyonan din natin yun. Eh, nanaliksik ko kasi ako tungkol sa sitwasyon nating mga magsasaka. Nalaman ko ho na matagal nang binabaliwala ng gobyerno ang ating sitwasyon. Eh, luging-lugi ho tayo niyan sa mga Panginoong may lupa. Matagal na namin yung alam, Ismael. Pero batid naman namin wala kaming laban. Ikaw na mismo ang nagsabi, hindi tayo binibigyang pansin ng gobyerno. Kaya paano? Tama ang iyong anak, Gabriel. Walang mangyayari sa atin kung patuloy tayong magpapapit. Lalo na ngayon, 20 pesos ang kilo ng bigas. Tayo ang biktima rito. Siguro nga'y tama ka, Ida. Ating subukan para rin sa magsasaka sa buong bansa. Oo nga po, ang mahalaga ay sumubok tayo at hindi nagpadala sa ating takot sa mga nasa itaas. Hoy mga kasama, halina't may pag-uusapan tayo. Alam namin may mga pag-aalinlangan, ngunit ito ay isang pagkakataon upang magkaroon ng isang positibong pagbabago sa ating buhay. Baliwala lamang ang pagpapagalatis sa ilalim ng init ng araw para lamang may handang bigas para sa sambayan ng Pilipino. Puro imported na bigas? Para saan pang ating dugot pawis kung hindi naman tayo unlad? Tama, walang silbi ang mga batas kung hindi may papatupad ng maayos. Hindi tayo aasenso kung walang sapat na suporta ng gobyerno. Lugin-lugi tayo rito dahil sa mga agrikultural na produkto ay lubhang nakakapekto sa ating mga magsasaka dahil sa mga kalakalang nagaganap sa mga nasa itaas. Nararapat na makibaka.
Nasa ating mga kamay ang kinabukasan ng ating mga pamilya. Tama. Panahon na upang maging tayo ang sanhi ng pagunlad. Para sa pagbabago! Matagal na panahong ininda ng mga magsasaka sa kanilang nayon ang mga patakarang pabor sa mga malalaking Panginoong may lupa. Ngunit sa wakas, naisipan nilang magkaroon ng pagkakaisa upang ipaglaban ang tunay na reforma sa lupa. Sa tulong ng mga organisasyong hindi pang gobyerno na tumutulong sa mga magsasaka, nagsimula silang mangalap ng mga pirma para sa isang petisyon para sa tunay na reforma sa lupa. Taos-puso nilang ipinaliwanag sa mga kasama at sa masa ang kahalagahan ng reformang ito. Ngunit sa kabila ng kanilang masigasig na pagsusumikap, hindi pa rin sapat ang nailap nilang pirma. Kahit na pinagpatuloy nila ang kanilang kampanya at sinubukan lahat ng paraan, hindi nagtagumpay ang kanilang petisyon. Sa pagkamatay ng aking anak sa aking lupang sinilangan, hindi ako makakapayag na hindi makuha ang katarungan lalo na sa aming mga naiwan. Lipunin ang magsasaka, tayo'y mag-aalsa. Pagbayarin ng may kasalanan, hustisya para sa sakahan! Mga kasama, sa hirap ng ating sitwasyon, ngayon pa ba tayo susuko? Ang dami nang nawala, kita, pamilya at kalayaan para lang sa kanilang makakain. Tama! Malayo na ang narating natin. Kung hihintay pa natin ang kilos sa bulok na sistema, ay walang mangyayari sa atin. Katarungan para sa atin, katarungan para sa magsasaka, katarungan para sa mga naapi. Sinubukan na ang lahat ng kaparaanan. Nagpetisyon, nagrally, humingi ng tulong sa gobyerno, ngunit wala silang pakialam. Tila mga bingit bulag sa hinaing ng sambayanan. Kaya't kung hindi nila tayo pakikinggan sa legal at maayos na paraan, maglulunsad tayo ng sariling paraan upang mapansin ng nakakataas. Mula sa araw na ito, itataas namin ang aming mga kamao para makipaglaban. Sasambulat sa dilim ng gabi, aarmasan ang mga sarili ng tapang, tutungo sa anumang sulok ng aming bayan, mag-iikot sa kabukhiran at mag-uudyok sa mga magsasaka na makibaka. Ilalagay namin ang aming buhay sa bingit ng kamatayan, makamit lamang ang ikakalaya ng aming mga kababayan mula sa tanikala ng kahirapan. Alam naming maituturing itong labag sa batas ng tao at laban sa moral na pananaw ng nakararami. Ngunit kung wala ng pagpipilian, kung ang aming karapatan ay walang halaga sa gobyerno at sa mga makapangyarihan, magsisimula ang pag-aaklas at himagsikan. At sa bawat patak ng dugong kakalat para sa aming ipinaglalaban, mas lalong lulutang ang katotohanan hinggil sa kawalang hustisya sa mundo ng mga Pilipinong magsasaka. Sama-sama, kapit-bisig at hawak ang aming mga sandata ay magtutulungan kaming ipagtanggol ang bawat isa hanggang sa aming huling hininga. Ang malawakang kawalan ng lupa sa mga magsasaka at pagkakait ng gobyerno sa tunay na reforma sa lupa ay kumokontra sa kapayapaan, at ang kontra sa kapayapaan ay kalaban ng sambayanan. Lupa, hindi bala! Ria.
patawarin mo ako. Maria, patawarin mo ako.